72 taong gulang na ako. Ang pangalan ko ay Antonio. Halos 48 taon na kaming kasal ni Corazon. Dito sa aming bayan sa Batangas, kung saan tahimik ang buhay, akala ko ay wala na kaming mga lihim sa isa't isa. Ngunit nung nakarang Martes, habang nakahanap akong lumang papel sa likod ng aming aparador, nakakita akong isang maliit na librong bangko. Isang sekretong account na 30 taon na palang itinatago ng aking asawa. Nang makita ko ang balanse, parang huminto ang tibok ng puso ko. 2,500,000 piso. Sa loob ng 30 taon na naghirap kami, bakit niya ito inilihim? Bakit niya ako hinayaang mamroblema sa pambayad ng kuryente habang mayroon siyang ganitong kayamanan? Pakiramdam ko ay isang malaking pagtataksil ang ginawa ng taong pinakamahal ko. Bago ko ituloy ang kwentong ito at ibahagi ang masakit na katotohanan, natuklasan ko nang makita ko ang maresibo. Maari ba ninyong isulat sa comment section kung saang probinsya o lungsod kayo nanonood ngayon? Gusto ko lang malaman kung sino-sino ang aking makasama sa sandaling ito. Ang hapon sa aming maliit na bayan dito sa Batangas ay madalas na mabagal ang takbo. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aming lumang bentilador at ang paminsang-minsang tilaok ng mamanok sa labas. Ako ay 72 taong gulang na. Sa edad na ito, ang bawat galaw ko ay kailangang dahan-dahan. Ang aking pangalan ay Antonio at sa loob ng 48 taon, ang aking asawang si Corazon ang naging katuwang ko sa bawat hirap at ginhawa. Noong nakaraang Martes, nagsimula ang lahat sa isang simpleng gawain. Naghahanap akong lumang titulong lupa na kailangan naming ayusin para sa aming mga anak. Alam ko na ang mga importanteng dokumento namin ay nakatago sa aming lumang aparador na gawa sa matibay na narra. Ang aparador na ito ay kasama na namin simula nang ikasal kami. Ito ay amoy ng lumang kahoy, amoy ng nga nakalipas na dekada, at puno nga alaala na hindi mo mababayaran ng kahit anong halaga. Binuksan ko ang mabigat na pinto ng aparador. Rinig na rinig ang langit nito, isang tunog na tila ba nagrereklamo sa aking pang-iistorbo. Sa ibabang bahagi, sa ilalim ng nakatuping barong at mga lumang kumot, matatagpuan ang isang kahon na gawa sa karton. Doon namin inilalagay ang lahat ng mapapel na mahalaga sa aming pamilya. Habang naghahalungkat ako, naramdaman ko ang pagod sa aking matuhod. Ngunit kailangan kong mahanap ang titulong iyon. Inilabas ko ang maresibongang kuryente mula noong nakaraang taon, makalumang litrato na kupas na ang kulay at ang makasertipiko ng binyak ng aming 3 anak. Sa pinakasulok ng kahon, sa ilalim ng isang tumpo ng gapeton ng burda at mga disenyo ng pananahi ni Corazon, may nakita akong hindi pamilyar. Ito ay isang maliit na bagay na nakabalot sa isang pirasong tela. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan ko itong kinuha. Nang alisin ko ang balot na tela, bumitat sa aking makamay ang isang maliit na libro. Ito ay isang libreta ng bangko na may pabalat na gawa sa madilim na balat. Luma na ito, medyo kupas na ang gilid, ngunit kitang-kita na ito ay iningatan ng husto. Ang balat nito ay malambot sa aking mga daliri. Tila ba libu-libong beses na itong hinawakan at binuksan. Naktaka ako. Sa loob nga 48 taon naming pagsasama, si Corazon ang humahawak ng aming pera. Siya ang nagbabadyet para sa pagkain, para sa matrikula ng mga bata, at para sa mga gamot ko. Wala siyang nabanggit na mayroon kaming ibang account sa bangko maliban sa aming maliit na joint account na laging halos simot ang laman tuwing katapusan ng buwan. Dahan-dahan, sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa aming silid, binuksan ko ang unang pahina. Ang aking makamay ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa aking edad o dahil sa kaba na biglang lumitaw sa aking dibdib. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ni Corazon. Ang petsa ng unang deposito ay 30 taon na ang nakalilipas. 30 taon, isipin ninyo iyon. Sa loob ng 3 dekada, mayroong isang mundo ang aking asawa na hindi ko alam. Isang lihim na dahan-dahang binubuo sa likod na aking mga mata. Ang unang deposito ay napakaliit lamang, 50 piso. Pagkatapos ay may kasunod na 100 piso. Parang walang anuman kung titignan sa simula.
Ngunit habang inililipat ko ang mga pahina, ang mga numero ay nagsimulang lumaki. Ang mga deposito ay naging regular. Linggo-linggo, buwan-buwan, walang patit ang pagpasok ng pera sa account na ito. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong sa aking isipan. Saan galing ang prang ito? Bakit niya ito itinatago sa akin? Kami ay mag-asawa, hindi ba dapat ay walang lihiman? Naalala ko ang mga gabi noong dekada 90 nang halos wala kaming may pambili ng gatas para sa aming bunsong anak. Naalala ko noong nasira ang aming bubong dahil sa malakas na bagyo at wala akong mahiraman ng pera para sa pambili ng yero. Sa lahat ng mga panahong iyon, habang ako ay balisa at hindi makatulog sa pag-isip kung paano itataguyod ang aming pamilya, ang libretang ito ay narito lang. Nakatago sa ilalim ng kanyang mapeter ng burda, nakatago sa loop ng aparador na sabay naming binubuksan araw-araw. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila ba pumasok sa aking mabuto. Hindi ito hangin mula sa labas, ito ang lamig ng pag-aalinlangan. Ang tiwala na itinayo ko sa loop ng halos 50 taon ay biglang nayanik. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan ko? Siya ba ay ang mapagmahal at matipid na ina ng aking na anak? O siya ay isang babaeng may malalim na lihim na hindi ko kailanman naisip? Habang tinitignan ko ang huling pahina, ang kabuwang balanse ang nagpatigil sa mundo ko, 2,500,000 piso. Ang numerong iyon ay tila ba sumisigaw sa akin mula sa papel. Para sa isang katulad ko na nabuhay sa simpleng sahod at maliit na pensyon, ang halagang iyon ay isang kayamanan. Isang malaking kayamanan na kayang baguhin ang takbo ng aming buhay. Napaupo ako sa gilid ng aming kama. Ang aking hininga ay naging mababaw. Ang kuryosidad na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam ng pagtataksil. Parang may isang pader na biglang itinayo sa pagitan namin ni Corazon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Corazon sa aming bakuran. Dahan-dahang dinidiligan ang kanyang nga halaman. Mukha siyang payapa. Mukha siyang babaeng kilala ko sa loob ng 48 taon. Ngunit sa aking mga kamay, hawak ko ang ebidensya na mayroon siyang itinatago. Isang lihim na nakakahalagang 2,500,000 piso. Doon ko napagtanto na ang mga lihim ay hindi lamang ibinabaon sa ilalim ng lupa. Minsan, ang nga ito ay nasa loob lamang ng ating sariling tahanan. Nakatago sa ilalim ng magay na akala natin ay ordinaryo lang. Sa gabing iyon, ang katahimikan ng aming bahay ay naging bingi. Ang aparador na dati ay simbolo ng aming matatak na pagsasama. Ngayon ay naging saksi sa isang katotohanang hindi ko alam kung handa akong harapin. Ito ang simula na aking paghahanap sa katotohanan. Isang paglalakbay na magdadala sa akin sa mga alaala ng aming nakaraan at magpipilit sa akin na tingnan ang aking asawa sa isang paraan na hindi ko kailanman nagawa nun. Sino ka ba talaga, Corazon? At bakit mo ito ginawa sa atin? Nanatili akong nakaupo sa gilid ng aming lumang kama. Ang kutson ay lumulubok sa aking bigat, tila ba nakikiramay sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Sa aking mga kamay, hawak ko ang maliit na libreta ang bangko. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang mga nakasulat sa loob ay malinaw pa sa sikat na araw. Tiningnan ko muli ang huling pahina. Ang aking mamata, na malabo na dahil sa katandaan, ay tila biglang naging matalas. 2,500,000 piso. Inulit ko ang pagbasa sa aking isipan. 2,500,000 piso. Ang bawat titik, ang bawat zero, ay tila matinik na tumutusok sa aking palat. Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ang aking asawa, ang aking Corazon, nga nito kalaking halaga ng hindi ko nalalaman? Ang halagang ito ay hindi lamang basta pera. Ito ay isang bundok ng kayamanan para sa isang pamilyang katulad namin na nabuhay sa pawis at sipak. Habang nakatitik ako sa numerong iyon, biglang bumalik sa aking ala-ala ang mga taon ng aming paghihirap, parang isang pelikula na mabilis na tumatakbo sa aking harapan. Naalala ko noong dekada 90. Iyon ang mapanahon na halos hindi namin alam kung saan kukuha ng pambayad sa matrikula ng aming panganay. Naalala ko ang isang gabi. Umulan ng malakas noon sa labas.
Nakaupo kami ni Corazon sa hapakainan. Ang tanging ulam namin ay isang pirasong tuyo na pinahatian naming dalawa. Uminom ako ng maraming tubig para lang mabusog ang aking kumakalam na sikmura. Sinabi ko kay Corazon noon nabusog na ako, pero ang totoo ay gusto ko lang na siya ang kumain ng natitirang kanin. Sa mga sandaling iyon, habang iniisip ko kung paano kami makakatawid sa susunod na araw, mayroon na pala siyang itinatagong pera. Bakit? Bakit niya hinayaang makita akong nahihirapan? Naalala ko rin nung kailangang pumunta sa probinsya para sa libing ng aking ama. Gustong-gusto kong pumunta para makapagpaalam sa huling pagkakataon. Pero tiningnan ko ang aming pitaka. Halos wala itong laman. Sinabi ko na lang sa aking sarili na maintindihan naman ako ni tatay. Hindi kami umuwi. Nanatili kami rito sa Batangas at nagtiis sa pangungulila. Ngayon, habang hawak ko ang libretang ito, napagtanto ko na ang prang pamasada at pang-abulo ay narito lang pala, nakatago sa ilalim ng mga patrengang pananahi, nakatago sa loob aparador na sabay naming nililinis linggo-linggo. Ang sakit ay unti-unting lumalalim. Naalala ko ang bawat sakripisyo na ginawa ko bilang ama ng tahanan. Nagtrabaho ako ng extra sa construction. Pumasok ako bilang guwardiya sa gabi kahit na masakit na ang aking likod. Ginawa ko ang lahat para lang hindi magutom ang aking nga anak. At sa lahat ng mga panahong iyon, habang ako ay pagod at halos mawalan na ng pag-asa, si Corazon ay nanunot lang. Pinapanot niya akong magdusa. Pinapanot niya akong mamomroblema kung paano babayaran ang utang sa kuryente. 2,500,000 piso. Sa halagang ito, hindi sana namin kailangang manghiram ng pera sa aming makapitbahay na may mataas na interes. Sa halagang ito, hindi sana kailangang magsuot nga lumang uniforma ang aming nga anak na puno ng takpi. Nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Hindi ito luhang katuwaan dahil kami ay mayaman na. Ito ay luhangang matinding pagtataka at panghihinayang. Pakiramdam ko ay isang malaking biro ang huling 30 taon ng aking buhay. Inisip ko kung para saan ang perang ito. Balak ba niyang iwan ako? Balak ba niyang gamitin ito para sa sarili niyang kapakanan kapag wala na ako? Ang bawat posibleng dahilan ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang katahimikan sa loob ng aming silid ay naging nakabibingi. Ang bawat tibok ng orasan ay tila nagtatanong sa akin, Antonio, kilala mo ba talaga ang asawa mo? Antonio, sapat ba ang 30 taon para malaman ang lahat ng lihim ng isang tao? Muli kong tiningnan ang madeposito. Punti-unti, pira-piraso. Parang bawat sentimo ay kinuha mula sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ang perang dapat ay pambili natin ng masarap na pagkain. Ang perang dapat ay pambili natin ng bagong sapatos. Napahawa ako sa aking ulo. Ang aking mundo ay tila umikot. Ang simpleng buhay na akala ko ay binuo namin sa katapatan ay biglang nakaroon ng malaking lamat. Isang salamat na kasing laking 2,500,000 piso. Paano ko siya haharapin mamaya sa hapag-kainan? Paano ko siya titingnan sa mga mata nang hindi iniisip ang libretang ito? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit ang aking isipan ay gising na gising sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kahirapan. Ang katotohanan na ang taong pinakatiwalaan kong aking buhay ay may sariling mundo na hindi ako kabilang. Lumabas ako ngaming silid at naglakad patungo sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit hindi nito mapawi ang init ng galit at pagkabigo sa aking dibdib. Mula sa malayo, nakita ko si Corazon. Nakaupo siya sa kanyang paboritong tumba-tumba, dahan-dahang tinitiklop ang mga damit na bagong laba. Ang kanyang makilos ay mahinhin. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang parehong mukha na hinahalikan ko tuwing umaga sa loob ng 48 taon. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko siya, parang isang estranghero ang nakikita ko. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nagsimulang mamuo ang matinding galit sa aking puso. Ang galit na ito ay hindi katulad ng nga simpleng away namin noon tungkol sa maalat na ulam o nakalimutang utos. Ito ay isang galit na nakmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay ginawa akong tanga. Pakiramdam ko ay naging biktima akong isang mahabang panloloko. 30 taon. Isipin ninyo,
30 taon siyang nagsisinungaling sa akin araw-araw. Tuwing tatanungin ko siya kung may pera pa ba tayo para sa gamot at sasabihin niyang gagawan natin ng paraan, Antonio, iyon ba ay bahagi ng kanyang laro? Ang salitang pagtataksil ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Pagtataksil, 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 karaniwan. Kapag naririnig natin ang salitang ito, iniisip natin ang ibang lalaki o ibang pamilya. Ngunit para sa akin, ang lihim na perang ito ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagtataksil. Dahil ang perang ito ay sumisimbolo sa kawalan ng tiwala, akala ba niya ay hindi ko kayang hawakan ang aming pananalapi? Akala ba niya ay walang-wala ako kaya kailangan niyang magtago ng ganito kalaking halaga? O baka naman ay pinaghahandaan niya ang isang buhay na wala ako? Naalala ko ang lahat ng mga pagkakataon na humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi sapat ang kinikita ko. Naalala ko ang mga araw na hiyang-hiya ako sa aking sarili bilang asawa dahil hindi ko siya may bibigyan ng bagong damit para sa pista. Sa mga sandaling iyon, tinanggap niya ang aking hingingang paumanhin. Tumango siya ng may awa sa kanyang mga mata. Ngayon, napagtanto ko na ang awang iyon ay maaring isang pagpapanggap lamang. Habang ako ay humihingi ng tawad sa aking kakulangan, alam niya na mayroon siyang milyon-milyong piso sa bangko. Isang ngiti ang gumuhit sa aking malabi, ngunit ito ay isang mapait na ngiti. Ang sakit ng pagiging biktimang sariling asawa ay hindi may paliwanag. Nagsimula akong magduda sa bawat alaala namin. Noong nakasakit ang aming anak at kailangan nating mangutang sa kooperatiba, totoo bang wala tayong pera nun? O pinanut mo lang akong magmakaawa sa manager para lang maaprubahan ang loan? Ang bawat tawa namin, ang bawat yakap, ang bawat pangako ay tila naging kaduda-duda. Ang aming buhay mag-asawa ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Akala ko ay matatag ang pundasyon, pero ang totoo ay may malaking butas sa ilalim nito. Pumasok muli ako sa loob at tiningnan ang aming mga litrato sa dingding. Naroon ang aming litrato noong araw ang aming kasal. Mukha kaming bata, punong pag-asa at walang alam sa mundong naghihintay sa amin. Nangako kami sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, na magsasama kami sa hirap at ginhawa, nang maging matapat kami sa isa't isa. Nasaan ang katapatan sa 2,500,000 piso na iyon? Gusto ko siyang sulsulan. Gusto ko siyang sigawan at itanong kung bakit niya ito ginawa. Ngunit may isang bahagi sa akin na natatakot. Natatakot ako sa katotohanan. Natatakot ako na baka ang sagot niya ay mas lalong magpahuwag sa aking puso. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng aming sala. Pinapanot ko ang liwanag mula sa kusina na tumatama sa sahig. Ang liwanag na iyon ay sumisimbolo sa katotohanang unti-unting lumalabas. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang suspicion o hinala ay parang isang lason na kumakalat sa aking maugat. Iniisip ko, saan ba talaga galing ang perang ito? Mayroon ba siyang ibang pinakukunan na hindi ko alam? O baka naman ang perang ito ay para sa ibang tao? Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mag-isip ng mga negatibong bagay. Iyon ang ginagawang lihim sa isang relasyon. Sinisira nito ang lahat ng magandang pinagsamahan, binubura nito ang mataon ng pagmamahalan at pinapalitan itong takot at galit. Tiningnan ko ang aking makamay, matatanda na ang maito, kulubot na ang balat. Maraming mapaklat mula sa mataon ng pagtatrabaho sa ilalim ang init ng araw. Ang bawat paklat na iyon ay saksi sa aking pagsisikap para sa pamilyang ito. At ngayon, pakiramdam ko ay wala ng halaga ang lahat ng aking pagod. Dahil sa dulo ng lahat, ang taong inalayan ko aking buhay ay hindi palabo ang tiwala sa akin. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkawasa ng aking dignidad bilang isang asawa at bilang isang lalaki. Sa gabing ito, ang aming bahay sa Batangas ay hindi na pakiramdam na isang tahanan. Ito ay naging isang kulungan ng malihim at hinanakit. At habang tinititigan ko si Corazon mula sa dilim, alam ko na hindi na kami kailanman babalik sa dati. Ang lamat ay narito na. At ang tanong na bakit,
ay mananatiling nakabitin sa hangin hanggang sa mahanap ko ang lakas na harapin siya. Lumipas ang 2 araw na tila ba isang mahabang panaginip na hindi ko magisingan. Ang aming bahay dito sa Batangas, na dati ay punong tawanan at kuwentuhan, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na hindi payapa. Ito ay isang katahimikan na may dalang biga sa dibdib. Isang katahimikan na puno ng tanong na hindi ko pa kayang bikasin. Sa loob ng 2 araw na iyon, naging mapagmatyag ako. Pinanut ko ang aking asawang si Corazon sa bawat kilos niya. Pinanut ko siya na tila ba ngayon ko lamang siya nakilala. 48 taon na kaming magkasama, ngunit pakiramdam ko ay isang estranghero ang kasama ko sa loob ng bahay na ito. Isang taong may ibang mukha sa likod ng mukhang nakasanayan ko na. Tuwing umaga, gigising siya ng maaga. Maririnig ko ang marahang kalansing ng mata sa kusina. Amoy na amoy ko ang kapeng barako na kanyang tinitimpla. Noon, ang amoy na iyon ay simbolo ang isang panibagong simula, ngang isang araw na puno ang pag-asa. Ngunit ngayon, ang bawat higop kong kape ay tila may pait na hindi nanggagaling sa beans. Ito ay pait ngang pag-aalinlangan. Habang nakaupo kami sa hapagkainan, titingin siya sa akin at muling ngingiti. Iyon ang parehong ngiti na nagpapatibay sa akin sa loob ng halos 50 taon. Isang ngiti na puno ng init at pag-aaruga. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang tanging nakikita ko ngayon ay ang 2,500,000 piso. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila ba nagtatago ngang isang lihim na hindi ko maabot. Sino ka ba talaga, Corazon? Iyan ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Bakit ka nagtitimpla ng kape para sa akin ng may pagmamahal habang sa loob ng 30 taon ay may itinatago kang yaman sa likod ng ating aparador? Pagkatapos mag-almusal, lalabas siya sa aming bakuran. Doon, dahan-dahan niyang dinidiligan ang kanyang mahalaman. Mayroon siyang nga rosas, magumamela at mga halamang gamot. Pinapanood ko siya mula sa bintana. Ang kanyang makamay, na matanda na at may mga ugat na lilitaw, ay banayat na humahawak sa bawat dahon. Mukha siyang isang anghel na walang malay. Mukha siyang isang lola na ang tanging inaalala ay ang kanyang napananim. Ngunit sa aking isipan, ang bawat patak ng tubig na ibinibigay niya sa mga halaman ay tila ba mga segundong lumilipas sa aming pagsasama na puno ng lihim. Paano niya nagagawang maging ganito kapayapa? Paano niya nagagawang harapin ang bawat araw ng may ganitong katahimikan habang ang aking mundo ay gumuho na? Naglakad ako palapit sa kanya isang hapon. Gusto kong sumabog. Gusto kong itanong sa kanya ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa akin at tinanong ako kung gusto ko bang merienda, ang aking dila ay tila ba umurong. Hindi ko kaya, hindi ko pa kaya. Ang takot na baka ang aming pagsasama ay tuluyan nang mawala ang siyang nagpatahimik sa akin. Sa gabi, kapag oras ng pagtulog, ang kama na aming pinagsasaluhan ay tila ba naging isang malawak na karagatan. Magkatabi kami, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, naririnig ko ang kanyang mahinang pahinga. Ngunit ang distansya sa pagitan namin ay tila libu-libong kilometro. Isang estranghero sa aking tabi. Iyon ang nararamdaman ko, ang taong akala ko ay kilala ko. Ang bawat tibok ng puso ay siya palang ang may pinakamalaking lihim sa akin. Ang bawat pagpikit nga, aking mga mata ay nagdadala sa akin sa mga alaala ng aming kahirapan. Ang gabi na hindi kami makatulog dahil iniisip namin ang utang. Ang araw na kailangan nating magtipid ng husto. Habang iniisip ko iyon, nararamdaman ko ang lamig sa aking puso. Paano mo natitiis na makita akong nahihirapan, Corazon? Paano mo natitiis na makita ang iyong asawa na halos mawalan na ang dignidad dahil sa kawalan ng pera habang ikaw ay mayroong milyon-milyong nakatago? Ang 2 araw na iyon ay naging parang parusa. Pinapanood ko ang isang babaeng gumagawa ng ordinaryong bagay. Naglalaba, nagluluto, nagwawalis ng bakuran. Ngunit sa aking mga mata, bawat kilos niya ay may bahid ng misteryo. Bawat salita niya ay tila ba may kahulugan na hindi ko maunawaan. Ang aming tahanan ay naging parang isang museo ng alihim.
ang bawat gamit, ang bawat sulok, ay nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Ang pag-ibig na akala ko ay buo ay tila ba isang magandang pabalat lamang ng isang librong puno nga pahinang hindi ko pa nababasa. Habang tumatagal ang katahimikan, ang hinala sa aking isipan ay nagsimulang lumaki, parang madamong ligaw sa isang bakanteng lote. Mabilis silang kumalat. Sinakal nila ang bawat magandang alaala na mayroon ako. Sinakal nila ang aking tiwala. Nagsimula akong bumuong nga kwento sa aking isipan. Mga kwentong madilim. Mga kwentong hindi ko kailanman naisip na mayuknay ko sa aking asawa. Ngunit ano pa nga ba ang isipin ko? Saan kukuhangang 2,500,000 piso ang isang simpleng may bahay? Una, naisip ko ang tungkol sa ibang lalaki. Ang sakit ng isiping iyon ay tila ba isang kutsilyong itinusok sa aking puso. Mayroon bang ibang tao sa buhay mo, Corazon? Noong mapanahong sinasabi mong pupunta ka sa palengke o bibisita ka sa iyong mga kaibigan, mayroon ka bang kinakatakpong iba? Ang pera bang ito ay galing sa isang taong hindi ko kilala? Ang isiping iyon ay nagpahirap sa akin bilang isang lalaki, bilang isang asawa, bilang isang padre de pamilya. Pakiramdam ko ay naging inutil ako. Pakiramdam ko ay hindi ako naging sapat para sa kanya kaya kailangan niyang humanap ng iba. Ang aking dignidad ay tila ba tinapaktapakan ng sarili kong mahinala. Ngunit pagkatapos, naisip ko ang isa pang posibilidad. Baka ang perang ito ay galing sa isang bagay na labag sa batas. Mayroon ka bang ginawang masama, Corazon? Mayroon ka bang kinuha na hindi sa iyo? Sa aming maliit na bayan, ang maksismis ay mabilis kumalat. Pero wala akong narinig na kahit ano tungkol sa iyo. Paano mo nagawang itago ang lahat ng ito ng ganito katagal? Naisip ko rin ang tungkol sa iyong nakaraan. Mayroon ka bang lihim na pamilya? Mayroon ka bang yaman na hindi mo sinabi sa akin simula sa pool? Isang mana na hindi mo gustong ibahagi sa akin? Ang bawat kaisipan ay mas masakit kaysa sa huli. Ang bawat teorya ay tila balason na unti-unting pumapatay sa aking pagmamahal. Naramdaman ko ang matinding galit. Galit na hindi ko may paliwanag. Galit ako dahil sa loob ng 30 taon, hinayaan mo akong maniwala na tayo ay mahirap. Galit ako dahil pinanut mo akong magmakaawa sa aming magkamag-anak para lang makahiram ng pera nung kailangang operahan ang ating anak. Naalala ko ang mukha ng aking anak nung nasa ospital kami. Ang takot sa kanyang mamata dahil wala kaming pambayad. Naalala ko kung paano ako lumuhod sa harap ng doktor para lang huwag kaming paalisin. Sa lahat ng mga sandaling iyon, naroon ka sa tabi ko. Umiyak ka rin, pinapatahan mo ako. Pero ang totoo, mayroon kang pera, mayroon kang pambayad, pero pinili mong manahimik. Bakit, Corazon? Bakit mo hinayaang marating ko ang puntong kawalan ng pag-asa? Ganito ba kababa ang tingin mo sa akin? Na hindi mo ako mapagkatiwalaan sa katotohanan? Ang aking puso ay punong-punong pait. Ang pagmamahal na itinanim natin sa loob ng 48 taon ay tila ba unti-unting kinakain ng madamong ligaw ng pagdududa. Ang hinala ay isang malupit na kaaway. Hindi ito natutulog. Hindi ito nagpapahinga. Sinusundan ako nito kahit sa aking pagtulog. Nakikita ko sa aking mapanaginip ang iyong mukha na tumatawa habang ako ay naghihirap. Nakikita ko ang libretang iyon na nagliliyab, ngunit hindi ito mobos-ubos. Ang sakit ng loob ng isang lalaki ay iba. Ito ay isang sakit na may kasamang hiya. Hiya dahil hindi ko alam ang nangyayari sa loob ng sarili kong tahanan. Hiya dahil ang babaeng pinoprotektahan ko ay tila ba hindi kailangan ang aking proteksyon dahil mas mayaman pa siya sa akin. Nagsimula akong maging mainisin. Ang maliliit na bagay ay nagiging malaki. Kapag tinatanong niya ako kung kumusta ang aking araw, gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang tanungin, aling araw ang tinutukoy mo? Ang araw ba na nagsinungaling ka sa akin o ang araw na naging lihim ang lahat? Ngunit nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ay naging aking sandata at aking kulungan. Hindi ko na alam kung paano tayo babalik sa dati. Ang lamat sa ating pagsasama ay masyado ng malalim. Ang 2,500,000 piso na iyon ay tila ba isang pader na hindi ko kayang akyatin. Gabi-gabi,
Tinitingnan ko ang kisame ng aming kwarto. Binibilang ko ang bawat segundo. Iniisip ko kung kailan ako makakaroon ng lakas ng loob na harapin ka. Kailan ko ba masasabi ang lahat ng sakit na nararamdaman ko? Ang hinala ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa ating pagkatao. Ito ay tungkol sa kung sino tayo sa isa't isa. At sa mga sandaling ito, ang tanging alam ko lang ay hindi na kita kilala. Ang korazon na minahal ko ay tila ba naglaho na, at ang pinalit ay isang babaeng puno ngang misteryo at lihim na yaman. Paano natin itutuloy ang buhay na ito, korazon? Paano natin matatawag na tahanan ang bahay na ito kung ang bawat sulok ay may dalang pagdududa? Ang madamong ligaw ay tuluyan ng sumakop sa ating hardin, at natatakot ako na baka wala ng natitirang bulaklak na maaari nating isalba. Dumating ang gabi ng Biyernes. Ang buong araw ay lumipas na tila ba may nakabitin na mabigat na ulap sa loob ng aming tahanan. Nakaupo kami ni Corazon sa hapag-kainan para sa aming hapunan. Ang ulam namin ay simplang adobo. Ang amoy nito ay pumupuno sa kusina. Ngunit para sa akin, ang pagkain ay walang lasa. Ang bawat subo ko ay parang lason na mahirap lunukin. Pinapanood ko si Corazon. Dahan-dahan siyang kumakain, payapa ang kanyang mukha gaya ng dati. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na ang katahimikang nakasanayan namin sa loob ng 48 taon. Ito ay isang katahimikan na punong tensyon. Isang katahimikan na parang bago sumabog ang isang malakas na bagyo. Matapos ang aming pagkain, dahan-dahan niyang niligpit ang mga plato. Maririnig ang kalansing ng makubiertos. Isang tunok na tila ba nagbibigay ng hudyat sa akin. Ito na ang oras, hindi ko na kayang patagalin pa ang pagpapanggap na ito. Hindi ko na kayang itago ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Kinuha ko ang maliit na libreta mula sa aking bulsa. Inilapag ko ito sa ibabaw ng aming lamasang gawa sa kahoy. Ang tunog ng paglapag ng libreta ay tila ba isang putok ng baril sa gitna ng gabing iyon. Tumigil si Corazon sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa libreta, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakpakitang ng gulat. Wala akong nakitang takot. Ang nakita ko lang ay isang malalim na pagkapagod. Isang pagkapagod na tila ba dala-dala niya sa loob ng 30 taon. Corazon, ang tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay nanginig. Ito ay boses ng isang lalaking 72 taong gulang na pakiramdam ay nawalan ng lupa na kinatatayuan. Corazon, bakit? Iyan lamang ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Bakit mo ito inilihim sa akin? 30 taon. 30 taon mo akong pinanut na mahirap. 30 taon mo akong nakitang nakpapakapagod para lang kumitang barya habang mayroon kang 2,500,000 piso na nakatago sa ating aparador. Bakit, Corazon? Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mamata. Hindi ko ito mapigilan. Ang bawat patak ng luha ay punong pait at pagkabigo. Pakiramdam ko ay hindi mo ako pinakatiwalaan. Pakiramdam ko ay naging inutil ako sa iyong mamata. Isang asawa na kailangang tago-taguan ng para dahil hindi sapat ang kanyang kakayahan. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lamesa. Ang kanyang balat ay manipis na parang papel, puno ng markang katandaan, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng lamesa ay matatag. Hindi siya sumagot agad. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng aking galit at hinanakit. Hinayaan niya akong umiyak sa harap niya, isang bagay na bihirang gawin ng isang lalaking katulad ko. Ang tensyon sa loob ng aming maliit na kusina ay naging napakabigat. Parang pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Antonio, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi ito boses ng isang taong nagkasala. Ito ay boses ng isang taong handa nang ibigay ang kanyang paliwanag. Tumingin siya ng diretso sa aking mamata. Isang tingin na tila ba binabasa ang bawat sakit na nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hinala ko tungkol sa ibang lalaki o sa ilegal na gawain ay biglang naglaho, ngunit ang sakit ay nanatili pa rin. Ang tanong na bakit ay mas lalong naging malakas sa aking isipan. Bakit kailangang humantong sa ganito? Bakit kailangang maging lihim ang lahat? Ang gabi ay tila ba tumigil.
Ang tanging maririnig lamang ay ang tibok ngang aming na puso at ang mahinang hininga ni Corazon. Ito ang gabing magbabago sa lahat. Ito ang gabing gigibain ang lahat ng pader sa pagitan namin o ito ang gabing tuluyan kaming maghihiwalay sa damdamin. Hindi agad nagsalita si Corazon tungkol sa pera. Sa halip, nagsimula siyang maglakbay sa ating nakaraan. Tumingin siya sa akin ng may malambot na ekspresyon, isang ekspresyong puno ng pag-unawa. Antonio, naalala mo ba noong taong 1985? Ang tanong niya sa akin ay tila ba isang pahukay sa mga alaalang pilit ko ng ibinabaon. Naalala mo ba noong nawalan ng trabaho ang iyong kapatid at kailangan nating tumulong? Tumango ako. Paano ko makakalimutan iyon? Iyon ang panahong halos wala tayong makain dahil ibinigay natin ang lahat ng ating ipon sa kanila. At naalala mo ba, pagpapatuloy niya, noong kailangang operahan ang ating anak na babae, noong nga sandaling iyon, hindi natin alam kung saan kukuhang pambayad sa ospital, umiyak ka sa labas ng kwarto, sinasabi mo sa akin na pakiramdam mo ay nabigo ka bilang ama. Muli, tumango ako, ang sakit nga, alaalang iyon ay tila ba sariwa pa rin sa aking isipan. Isang sugat na hindi kailanman tuluyang nahilom. At ang bagyo, Antonio. Naalala mo ba noong tinangay ngang malakas na hangin ang ating bubong? Wala tayong pambili ngang yero, wala tayong mahiraman. Pero makalipas ang 2 araw, sinabi ko sa iyo na nakahanap akong paraan. Sinabi ko sa iyo na biniyan tayo ng tulong ng ating mga kamag-anak. Napatingin ako sa kanya ng may pagtataka. Sa lahat ng mga panahong iyon, palagi nating nahahanap ang paraan, ang sabi ko sa kanya. Akala ko ay dahil sa swerte o dahil sa awang ng Diyos. Hindi iyon swerte, Antonio, ang mahinahong sagot niya. Ako ang nagbigay ng perang iyon. Ako ang kumuha sa account na ito na hawak mo ngayon. Nakita ko kung paano ka namom problema. Nakita ko kung paano ka dinudurok ng gampanin mo bilang tagapagtaguyod ng ating pamilya. Alam ko ang pagkatao mo, Antonio. Napakabuti mong lalaki. Napakamatulungin mo. At alam ko na kung alam mong mayroon tayong nakatagong pera, ibibigay mo iyon sa lahat ng taong hihingi ng tulong bago mo isipin ang sarili mo. Ibibigay mo iyon sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, hanggang sa wala nang matira sa atin. Kailangan nating magkaroon ng mitsa, Antonio. Kailangan nating magkaroon ng sandigan para sa mga oras ng tunay na panggangailangan. Kaya binuo ko ang account na ito. Nagsimula ako sa 50 piso mula sa ating pambilingang pagkain sa palengke. Pagkatapos ay nagsimula akong tumanggap ng pananahi mula sa ating mga kapitbahay. Lahat ng kinikita ko doon, inilalagay ko sa account na ito ng hiwalay. Tuwing may krisis tayo, naglilipat ako ng kaunting halaga sa ating joint account. Sasabihin ko sa iyo na nakatipid ako sa budget o nakahanap ako ng mas murang bilihan. Ginawa ko iyon para hindi mo maramdamang nabigo ka. Ginawa ko iyon para mapanatili ang iyong dangal bilang lalaki sa ating bahay. Napatitik ako sa kanya. Ang 2,500,000 piso na iyon ay hindi palayaman na itinatago niya para sa kanyang sarili. Ito ay ang akumulasyon ng 30 taon ng kanyang sakripisyo. 30 taon ng pagpupuyat sa harap ng makina ng pananahi. 30 taon ng pagtitiis sa mga simpleng bagay para lang matiyak na mayroon tayong madudukot sa oras ng kagipitan. Hindi ka nagtatago ang isang lihim na buhay. Corazon, ang bulong ko sa aking sarili. Pinoprotektahan mo pala ang buhay ko. Pinoprotektahan mo pala ang ating pamilya mula sa mga unos na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Ang bawat sentimo sa libretang ito ay may katumbas na pawis at pagmamahal mula sa kanya. Habang ako ay naglalakad sa liwanag, iniisip na ako ang nagdadala sa ating pamilya. Siya pala ang nasa dilim, tahimik na sumusuporta sa bawat hakbang ko. Siya ang mitsa na hindi hinayaang mamatay ang apoy ng ating tahanan. Naramdaman ko ang matinding pagkapahiya. Isang pagkapahiya na humahalukay sa aking kaluluwa. Sa loob ng 3 araw, pinag-isipan ko siyang masama. Pinagdudahan ko ang pinakatapat na taong kilala ko, habang siya ay nagtatayo ng kuta para sa ating pamilya. Bawat piraso ng semento ay galing sa kanyang tihim na paggawa. Corazon,
Ang tanging nasabi ko habang hinahawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking boses ay puno ng pagsisisi. Akala ko ay ako ang nakpapasan sa atin. Pero ikaw pala ang tunay na haligi. Ngumiti siya nga isang malungkot na ngiti. Nakpapasanan tayong dalawa, Antonio, ginawa ko lang ang bahagi ko sa paraang alam kong pinakamabuti para sa ating lahat, hindi ko kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan ko lang ay malaman na ligtas tayong lahat. Sa gabing iyon, sa gitna ng tahimikang ng Batangas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito ay hindi palaging nakikita. Ito ay hindi palaging maingay. Minsan, ang pinakamalakas na pag-ibig ay ang pag-ibig na nagtatrabaho ng tahimik sa likuran. Tinitiyak na ang mamahal sa buhay ay patuloy na makakalakat ng matuwid sa kabila ng anumang unos. Nanatili kaming nakaupo sa tapat nga isa't isa sa aming maliit na kusina. Ang liwanag mula sa bumbilya sa itaas ay tila nagbibigay nga isang banal na anyo sa mukha ni Corazon. Sa loob ng 48 taon, akala ko ay kilala ko na ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Pero ngayon, napagtanto ko na ang babaeng ito ay may lalim na hindi ko kailanman nasukat. Antonio, ang tawag niya sa akin. Ang boses niya ay parang isang banayad na agos ng tubig sa ilog. Alam ko na masakit para sa iyo ang malaman na may inilihim ako, pero kailangan mong intindihin kung bakit ko ginawa ito. Ang bawat pamilya ay kailangan ng isang mitsa, ngunit kailangan din nito ng isang angkla, isang bagay na magpapanatili sa atin sa tamang pwesto kapag ang dagat ng buhay ay naging malupit. Sinabi niya sa akin na nakita niya ang bawat patak ng pawis ko. Nakita niya ang bawat gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko ang aming mautang. Nakita niya ang aking takot, ang aking pangamba, at ang aking pagpupumilit na maging matatag sa harap ng aming mga anak. Sa kulturang Pilipino, ang lalaki ang inaasahang maging padre de pamilya, ang lalaki ang dapat na haligi. At alam ni Corazon na ang aking dangal bilang lalaki ay nakasalalay sa aking kakayahang magbigay para sa aking pamilya. Kung nalaman ko noon na mayroon kaming malaking ipon, baka hindi na ako naging ganun kasipag, o baka naman, dahil sa aking pagiging matulungin, ay naibigay ko na ang parang iyon sa ibang tao na mas nangangailangan. Naalala ko ang mga pagkakataon na sinasabi niya sa akin na nakahanap siya ng paraan upang mapakasya ang aming maliit na budget. Sinasabi niya na siya ay nakipagtawaran ng husto sa palengke. O kaya naman ay sinasabi niya na mayroon siyang nakuhang diskwento sa aming mga binibili. Akala ko noon ay kanun lang talaga siya kakaling humawak na pera. Akala ko ay ang kanyang diskarta ang nagliligtas sa amin. Pero ang totoo, ang mga pagkakataong iyon ay masandali na dinudukutan niya ang kanyang lihim na account para punan ang kakulangan ng aking kita. Hindi niya kailanman ipinadama sa akin na ako ay kulang. Hindi niya kailanman ipinamukha sa akin na hindi sapat ang aking kinikita. Sa halip, ginawa niyang mukhang sapat ang lahat. Pinrotektahan niya ang aking pagkatao. Pinrotektahan niya ang aking dignidad. Hinayaan niya akong maniwala na ako ang bida sa aming kwento, na ako ang bayani na laging nakakahanap ng solusyon. Habang sa katotohanan, siya ang tahimik na gumagawa ng paraan sa likod ng matabing. Siya ang mitsa na nagbibigay ng kapag ang aking sulo ay unti-unti nang namamatay. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay unti-unting napalitan ng isang matinding pahanga. Paano nagawa ng isang babae na maging ganito katatag? Paano niya natiis na hindi angkinin ang karangalan sa mga panahong nailigtas niya ang aming pamilya? Dun ko napagtanto ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi nito kailangan ng palakpak o pasasalamat. Ang tunay na pag-ibig ay ang paggawa ng tama para sa mga mahal sa buhay kahit na walang nakakakita. Corazon, ang aking angkla. Sa bawat bagyong dumaan sa aming buhay, siya ang humawak sa amin para hindi kami tuluyang anurin nga agos. Siya ang pundasyon na hindi natitinag, kahit na ang buong mundo ay tila gumuguho nasa paligid namin. Naramdaman ko ang pagliit ng aking sarili sa harap niya, hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa laking kanyang puso.
Isang pusong sapat na malaki para pasanin ang lahat ng aming problema ng mag-isa para lang manatili ang aking kapayapaan ng isip. Ngayon ay dumating na ang oras para sa katotohanan tungkol sa kung paano nabuo ang ganito kalaking halaga. Tumingin ako sa kanyang makamay. Ang makamay na ito ay may mga markang karayom. May mga kalyo na dala ngang mahabang panahon ngang pagtatrabaho. Antonio, ang simula niya. Ang perang ito ay hindi galing sa swerte. Hindi ito galing sa kahit anong ilegal na gawain. Ito ay galing sa 30 taon ng aking buhay. 30 taon na binuo ko ng pira-piraso, sentimo por sentimo. Ikinuwento niya sa akin na nagsimula siya sa napakaliit na halaga, 50 piso kada linggo. Kinuha niya iyon mula sa perang ibinibigay ko para sa aming pagkain. Nagtipid siya ng husto. Pinili niyang bilhin ang mas murang klase ng isda. Pinili niyang magluto ng simpleng gulay. Lahat ng matitipid niya, inilalagay niya sa account na ito, pero hindi sapat ang 50 piso para umabot sa 2 milyon. At doon pumasok ang kanyang lihim na trabaho. Noong nga gabi na akala ko ay natutulog na siya, naroon siya sa harap ng aming lumang makinang pananahi. Ang tunog ng makina na akala ko ay bahagi lang ng katahimikan ng gabi ay ang tunog pa lang ng kanyang pagsisikap. Tumatanggap siya nga pananahi mula sa mga kapitbahay. Nagtatahi siya nga uniforme ng mga bata sa paralan. Nagbuburda siya nga disenyo sa magbarong at saya. Lahat ngang kinikita niya sa pananahi, hindi niya ginastos para sa kanyang sarili. Hindi siya bumili ng bagong alahas, hindi siya bumili ng magagarang damit. Ang bawat piso na kinikita niya ay diretso sa bangko. Isipin ninyo ang disiplina na kailangan para gawin ito sa loob ng 30 taon. Isipin ninyo ang dami ngang gabing puyat at ang pagod ngang kanyang nga mata. 30 taon ngang pagtitiis, 30 taon ngang pagtatago. Ang 2,500,000 piso na iyon ay hindi lang basta numero. Iyon ay ang kanyang pangarap na isinakripisyo niya para sa aming seguridad. Iyon ay ang kanyang pagmamahal na isinalin sa anyong ng pera. Naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Ang bawat sentimo sa libretang iyon ay may katumbas na sakripisyo. Habang ako ay nagrereklamo sa pagod na aking trabaho, siya ay tahimik na nagtatrabaho ng mas higit pa sa akin. Habang ako ay nag-aalala kung paano tayo mabubuhay, siya ay bumubuo ng ating kinabukasan. Ang perang ito ay hindi vantage point o yaman, ito ay dugo at pawis. Ito ay ang oras na dapat ay nagpapahinga siya pero mas pinili niyang magtrabaho. Ito ay ang bawat pagkakataon na tumanggi siya sa kanyang sariling luho para lang matiyak na mayroon kaming pambayad sa ospital kapag may nakasakit. Inisip ko ang libu-libong oras na ginugol niya sa harap ng makina, ang sakit ng likod, ang pamamanhit ng kamay, at ang unti-unting paglabo ng paningin. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa amin, para sa akin. Naramdaman ko ang isang malalim na kahihiyan. Ang taong pinagdudahan ko sa loob ng 3 araw ay ang taong nag-alay ng kanyang buong buhay para protektahan ako. Ang 2,500,000 piso ay isang monumento para sa kanyang katapatan at pagmamahal. Tumingin ako sa kanya nang may bagong paningin. Hindi ko na nakikita ang isang simpleng lola na nagdidilik ng mahalaman. Ang nakikita ko na ngayon ay isang mandirigma, isang bayaning hindi kinilala, isang babaeng may mas malakas na kalooban kaysa sa sinumang lalaking nakilala ko. Antonio, ang sabi niya habang nakangiti ng bahagya, ang perang ito ay para sa ating dalawa, para sa ating pagtanda, para hindi tayo maging pabigat sa ating mga anak. Ginawa ko ito dahil mahal ko kayo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili, niyakap ko siya ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang pinakamalaking yaman na mayroon ako ay hindi ang 2 milyon sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang babaeng nasa aking bisik. Ang babaeng nagturo sa akin na ang pinakamalakas na pag-ibig ay ang pag-ibig na marunong magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat pahina sa libretang iyon ay isang kabanatang kanyang pagmamahal. At habang tinititigan ko ang mga huling numero, alam ko na hindi ko na kailanman muling pagdududahan ang puso ni Corazon. Siya ang aking lahat.
ang aking angkla, ang aking mitsa, at ang aking tunay na kayamanan. Habang nakaupo ako sa tapat ni Corazon, naramdaman ko ang unti-unting pagina ng aking matuhod. Ang lahat ng aking galit, ang lahat ng aking hinala, at ang lahat ng aking put na binuo ko sa loob ng 3 araw ay biglang naglaho. Parang isang bula na pumutok sa hangin. Ang natira na lamang ay isang matinding bigat sa aking dibdib. Isang bigat na hindi galing sa galit, kundi galing sa matinding hiya at pagpapakumbaba. Tumingin ako sa libretang nasa ibabaw nga mesa. Ang 2,500,000 piso na iyon ay hindi na mukhang isang malaking halaga ng pera. Ngayon, ang nakikita ko ay isang mapa. Isang mapangang 30 taon ng pag-ibig ng aking asawa. Isang mapangang kanyang bawat puyat, ang kanyang bawat sakripisyo, at ang kanyang bawat panalangin para sa aming kaligtasan. Napayuko ako. Naramdaman ko ang pakpata ng aking luha sa aking makamay na kulubot na. Sa loob na 48 taon ng aming pagsasama, palagi kong ipinagmamalaki sa aking sarili na ako ang haligi ng tahanan. Akala ko ay ako ang nagdadala sa pamilyang ito. Akala ko ay dahil sa aking lakas at diskarte kaya kami nakatawid sa bawat hirap. Ngunit ngayon, sa edad na 72, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Isang katotohanan na nagpaguho sa aking kinalalagyang pedestal, hindi pala ako ang nagpapasan sa amin. Sa lahat ng mga taon na iyon, habang iniisip ko na ako ang naglalakad sa gitna ng unos, may isang tao palang tahimik na sumasangga sa bawat hangin at ulan para sa akin. Corazon. Siya ang tunay na tagapagtanggol. Siya ang tunay na haligi. Habang ako ay naglalakad sa liwanag, iniisip na ako ang bayani, siya pala ay nasa dilim, dahan-dahan at brick by brick na itinatayo ang kuta na poprotekta sa aming pamilya. Itinayo niya ang kuta na iyon ng walang hinihinging kapalit. Itinayo niya iyon ng hindi naghahanap ng pasasalamat. Ang aking dangal bilang padre de pamilya ay sumentro sa aking kakayahang makbigay. At dahil mahal ako ni Corazon, pinrotektahan niya ang dangal na iyon. Hinayaan niya akong maniwala na sapat ako. Hinayaan niya akong maniwala na ako ang nagliligtas sa amin. Kahit nasa katotohanan, siya na ang gumagawa ng paraan sa likod ng lahat. Ang pagtataksil na naramdaman ko noong unang makita ko ang libro ay naging isang matinding pagpapakumbaba. Isang pagpapakumbaba na nakadudurok ng puso. Isang malaking kamalian ang pagdudahan ang pinakatapat na taong nakilala ko. Habang ako ay nag-isip ng mga madidilim na senaryo, siya ay abala sa pagtahi ating kinabukasan. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang balat niya ay manipis na, parang isang lumang papel na madaling mapunit. Ngunit ang kanyang pagkakahawak ay matatak pa rin. Isang matatak na hawak na nagsasabing nandito lang ako, Antonio. Hindi kita pababayaan. Corazon, ang tanging nasabi ko sa pagitan ng aking mahikbi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil pinagdudahan kita. Patawarin mo ako dahil akala ko ay ako ang nagdadala sa atin, pero ikaw pala ang bumuhat sa akin sa lahat ng oras. Ngumiti siya ng banayat. Ang kanyang nga mata ay nakniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Antonio, ang sabi niya, walang dapat patawarin. Mag-asawa tayo. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ko rin. Ang iyong dangal ay dangal ko rin. Ginawa ko lang ang nararapat para sa ating lahat. Sa gabing iyon, sa aming simpleng bahay sa Batangas, natapos ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Ang libretang iyon ay hindi lamang isang talaan ng pera. Ito ay isang testamento ng isang babaeng hindi kailangan ng pakilala. Isang babaeng sapat na ang makitang ligtas at busok ang kanyang pamilya. Napagtanto ko na ang pinakatahimik na pag-ibig ay madalas na siyang pinakamalakas. Ito ang pag-ibig na hindi kailangang i-post sa internet. Ito ang pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan sa kalsada. Ito ang pag-ibig na gumagawa ang paraan sa gitna ng gabi habang ang lahat ay natutulog. Hindi na kami masyadong nag-usap pagkatapos niyon. Makahawak kamay lang kaming nakaupo habang lumalalim ang gabi. Pinagmamasdan namin ang labas kung bintana, kung saan ang mabituin ay dahan-dahang naglalaho sa pagdating kumbukang liwewe.
Kung ikaw na nakikinig sa kwentong ito ay makakahanap ng isang lihim balang araw, huwag kang magmadali sa paghatol. Huwag mong isipin agad ang pinakamasamang bagay. Dahil kung minsan, ang bagay na itinatago ng isang tao ay hindi pala sandata upang saktan ka. Minsan, ang lihim na iyon ay isang kalasag upang protektahan ka. Minsan, ang taong akala mo ay kilala mo na ay may mas magandang kalooban pa kaysa sa iyong iniisip. Maniwala ka sa pag-ibig. Maniwala ka sa katapatan ng puso. At higit sa lahat, huwag kang matakot na kilalanin na sa buong buhay mo may isang tao palang palaging bumuhat sa iyo nang hindi mo nalalaman. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi ang 2,500,000 piso na nasa bangko. Ang tunay na yaman ay ang makahanap ng isang taong handang magsakripisyo ng tahimik para sa iyong kaligayahan. Isang taong handang maging angkla sa gitnang bagyo. Isang taong katulad ng aking Corazon. Ang aking kirot ay napalitan ng kapayapaan. Isang kapayapaan na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng 72 taon. Ngayon, handa na akong harapin ang nga natitirang taon ng aking buhay, hindi bilang isang lalaking nag-iisa sa kanyang pagdadala, kundi bilang isang lalaking buong pusong nagpapasalamat sa kanyang asawa. Salamat Corazon. Salamat sa 30 taon ng iyong lihim na pagmamahal at salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging asawa mo. Sa wakas, ang pinto nga, katotohanan ay bukas na. At sa loob nito, walang anuman kundi ang busilak na pag-ibig na magpapanatili sa atin hanggang sa huling sandali. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa buhay nina Antonio at Corazon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera na nakakahalaga ng 2,500,000. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay may iba't ibang mukha. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nakikita sa mamahaling regalo o sa madamdaming salita na sinasabi sa harap ng maraming tao. Minsan, ang pinakatunay na pag-ibig ay matatagpuan sa mga lihim na sakripisyo na ginagawa natin para sa kaligtasan ng ating pamilya. Sa edad na 72, natutunan ni Antonio na ang pagiging padre de pamilya ay hindi nangangahulugan na ikaw lang ang maisang pumapasan sa lahat. Natutunan niya na sa loob ng 48 taon, may isang anghel na tahimik na sumasalo sa kanyang pakukulang. Ang 36 na taon na pag-ipon ni Corazon ay patunay na ang isang asawa ay handang maging mitsa at angkla sa gitna ng anumang unos. Sana ay nakdala ang kwentong itong init sa inyong mga puso. Huwag nating kalimutan na pahalagahan ang mga taong nasa tabi natin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sino kaya sa ating buhay ang tahimik na nagtatrabaho sa dilim upang tayo ay makalakat sa liwanag? Sino kaya ang nagtitipid ng 51 piso para lamang matiyak na tayo ay may sapat sa oras ng pangangailangan? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel para sa mas marami pang mga kwento na magbibigay ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Isulat din ninyo sa comment section kung ano ang pinakanaunawaan ninyong aral mula sa sakripisyo ni Corazon. Ang inyong mga komento ay nakbibigay sa amin nga lakas upang makpatuloy. Paalala, bagamat ang kwentong ito ay binuo lamang para maging kawili-wili at madaling intindihin, ang mensahe at aral na dala nito ang siyang tunay na mahalaga at may halaga sa ating buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang tapat at mapagmahal na kasama sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, manatiling mapagmahal, manatiling tapat, at palaging tandaan na ang pinakatahimik na pag-ibig ay madalas na siyang pinakamalakas. Pagpalain kayong may kapal, maraming salamat at paalam.